Hi guys! Magandang umaga, hapon sa inyong lahat. Wala na naman po kaming internet. Sira na naman. Ayan, nagpupula-pula yung internet. Pag ganyan, di ba? Sira. Hindi ko alam kung saan tayo makakapag-upload nito. Makiki-wifi na lang tayo kung saan pwede. Pero gagawa na tayo ng video. So, ang topic natin ngayon kasi si VP Sara ay kamakailan lang nag number 1 at mataas ang kanyang survey sa presidential election for 2028. Kaya nagsulputan na naman ang mga propaganda laban kay VP Sara dahil gusto nilang wasakin, pabagsakin ang survey ni VP Sara sa pamamagitan po nitong tanim witness. Kita nyo? Paulit-ulit lang yung ginagawa nila. Kukuha sila ng witness sa bilangguan. Puro ganyan yung ginagawa. Kaya hindi mo mapapaniwalaan talaga eh. Etong nagngangalang si Madriaga. Notorious kidnap for ransom leader pala ito. At ito'y nahuli nung panahon pa ni Pangulong Duterte. June 14, kung hindi ako nagkakamali, 2022, Duterte pa nakaupo niyan. Dahil ang alam ko, June 30 nag-inaugurate si Bongbong Marcos. At itong si Madriaga, ang kaso niya, kasama pala dito si spokesperson Harry Roque sa legal team ng biktima ni Madriaga. Dahil nakipag-cooperate yung magulang nung biktima na Chinese national. Noong nagbayad na o magbabayad na yung mga magulang dito kay Madriaga dahil nga nakipag-cooperate sila sa pulis, so nagkaroon po ng rescue doon sa bayaran. Hindi ko na masyadong alam yung kwento. Basta nagkaroon ng rescue at na-rescue po yung biktima, yung anak ng magulang, yung anak ng Chinese national. Na-rescue po yung biktima at nagkaroon ng inkwentro. Ito'y according to Harry Roque. At dun sa inkwentro, namatay ang dalawa sa panig ng mga kidnapper at mayroong isang pulis na namatay. Biruin nyo, mayroong isang pulis na nagbuwis ng buhay para mahuli lang itong notorious kidnapper na to, na si Madriaga. So kung itong si Madriaga ay wala ng pag-asang makalabas, at ikaw ay leader ng kidnap for ransom, at pag inalok ka ni Trililing na willing ka ba, na payag ka ba maging tanim witness laban kay Vice President Sara Duterte, siyempre ang pangako dyan ay kalayaan. Siyempre papayag yan. Criminal yan eh. Yung interview naman nung attorney naman ni Madriaga, ang dahilan bakit daw lumabas o nagsalita si Madriaga dahil sa sama ng loob. Mababaw yung dahilan. Kasi naging bagman nga daw siya ni Vice President Sara Duterte at si VP Sara tumanggap daw ng pera o campaign fund sa Pogo at sa droga. Hindi mo talaga paniniwalaan yung script ni Trililing eh. At feeling daw ni Madriaga, pinabayaan siya. Natulungan naman niya sa kampanya daw. Sabi ni Attorney Harry Roque, hindi kilala ni VP Sara si Madriaga personally. Bagamat may picture, ang dami naman nagpapapicture talaga kay VP Sara. Lalo na kung mapunta siya sa Senado, ang dami nagpapapicture doon.
mapunta siya sa House of Representatives, may mga nagpapapicture din sa kanya. Lalo na sa labas, no, nung kampanya, ang dami nagpapapicture sa kanya. So, ito po ay isang black propaganda na gusto nila na wasakin, sirain yung survey na mataas ni VP Sara. Yan po ang nakikita natin dyan. Tapos, itong si Trililing, hinihinala lang, no? Ang gumawa ng script nito ay si Trililing. Yan yung mga style ni Trililing. Sa preso talaga, sa bilangguan talaga kumukuha ng tanim witness. Kasi, kung ikaw, kakausapin ka, payag ka ba na mag-witness? At laban kay VP Sara? Payag ka ba na gagawa tayo ng istorya? Kung ikaw ay isang normal na tao, malaya ka, hindi ka naman nakakulong, papayag ka ba? Hindi siguro. Kaya sa kulungan sila kumukuha ng witness dahil matindi yung pangangailangan ng mga kriminal doon. Saka mga kriminal yan, hindi lang kalayaan ang ipapangako dyan. May pera din dyan. Mga kriminal, mga mukhang pera yan eh. Nagpapatayan nga sila sa, magkakasama sila sa sindikato, nagpapatayan sila eh. Para lang sa pera. Kaya doon, nakakakuha sila ng tanim witness. Nakakakuha sila ng tao na papayag sa mga ganyang gawa-gawang kwento. Tapos, itong si Madriaga, alam niyo paggawa daw ng affidavit, dapat unang-una ikaw ay malaya. Nakakulong sila eh. Nakakulong. Pangalawa, dapat walang nagpe-pressure sa'yo, walang nagsusuhol sa'yo. Kumbaga, ito'y ginawa mo nang hindi ka pinilit. Ginawa mo ito ng ayon sa iyong sariling desisyon. Ganyan po yung paggawa ng affidavit. Yung walang pumipilit sa'yo, walang nagbabayad sa'yo. Kung ikaw ay nasa kulungan, hindi ka malaya. Hindi ka malaya na ginawa mo yung affidavit na yon. May posibleng, dahil nakakulong ka, posibleng may nagko-control sa'yo. So, isa yun sa requirements ng affidavit. Tapos, itong si Madriaga, hindi naman naharap ito sa mga investigasyon. Hindi na interview ng media, hindi rin naharap sa Blue Ribbon Committee para matanong siya. No? Halimbawa ng oposisyon. Doon kasi sa Quadcom, kapag nagtanong ka or kinontra mo yung kanilang witness, tatanggalin ka bilang member doon sa committee, kagaya ni Marcoleta. Kaya takot sila eh. Takot silang iharap. Ayaw nilang matanong. Kailangan yung nasa committee, mga kasangga lang nila. Kaya halatang halata mo na ito'y propaganda lang, gawa-gawa lang, tanim witness lang. Dapat iharap nila ito sa Blue Ribbon Committee. Kausapin nila si Senator Lacson. Buksan ito, mag-imbestiga dito at iharap yan si Madriaga. Kaya lang, dapat andun yung mga oposisyon. Papayagan nilang magtanong. Ngayon, kapag natanong na, doon na yan mahahalata, mabibisto na gawa-gawa lang itong sinasabi ni Madriaga. I'm sure, hindi naman maniniwala na
yung taong bayan. Kahit sa mga sinasabi ngayon ni Bongbong Marcos, ang dami na naman niyang pinagsasabi. Wala na, hindi na niya mabudol yung taong bayan. O eto nga kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabago na simulan namin o tumatakbo na ay matuloy-tuloy na. Mga pagbabagong ginawa mo, Mr. President, ano yan? Wala ka namang ginawa kundi korupsyon. Ito yung tatak ng administrasyon mo eh. Ghost Flood Control Project. Nakatatak sa pagmumuka mo yan, Mr. President. Ibig mo sabihin yan yung pagbabagong gusto mong matuloy-tuloy? Yung korupsyon? Ha? O eto, sabi pa niya, it will get better if we choose our president well. Dapat daw maayos ang pipiliin nating president. Umaasa raw si Pres Bongbong Marcos na maipagpapatuloy ng mga susunod na pangulo ang mga proyektong nasimulan na ng kanyang administrasyon. Umaasa ka? Ang ganda na nga nung ginawa ni Tatay Digong. Itutuloy mo na lang. Hindi mo pinagpatuloy yung maganda. Puro pangit yung pinaggagawa mo eh. Korupsyon, panggigipit, pang-aapi, tapos kayabangan sa kapangyarihan. Puro ugaling kriminal, ugaling sindikato yung mga pinaggagawa nyo sa gobyerno. Maaari pang mas mapalawak ang kanyang mga nasimulan kung pipili ang taong bayan ng matitinong presidente sa mga susunod na administrasyon. Nagkamali kami, Mr. President, at ikaw ang napili namin. Kaya ito, ayon sa World Bank, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang piso, ang daming korupsyon, daan-daang bilyon ang korupsyon. Ayan po ang legacy mo, Ghost Project o Ghost Flood Control Project. Wala kang legacy, wala kang ginawa sa... Kung may ginawa kang maganda, di sana sasabihin ng World Bank, papalakpak pa sa'yo yun. Pupurihin ka ng World Bank. Puro payo ang ginawa sa'yo. Ang dami pong pinayo ng World Bank. Ito dapat ang gawin nyo, ito dapat ang gawin nyo, Philippines, ito dapat. Kaya lang anong ginagawa? Ito, propaganda laban kay Vice President Sara Duterte. Ang taas kasi ng survey. Yan ang gusto nilang tibagin. Tapos ito, nakita ko sa China. China executed. Pinatay na po. A former executive of a top state-controlled asset management firm for corruption on Tuesday, state media reported. Anong kaso nito? Ito. Former senior banker for staking $156 million bribes. Ang laki naman. $156 million dollars for bribery. Yan po ang kaso. In-execute po. Ewan ko kung paanong pagpatay ang ginawa dito. Dapat merong ganito sa Pilipinas. Pag gumawa ng ganyan, talagang binibitay po. Tapos meron pa siyang priority bill. 4 ito sa 2026 na siguro ito. Itong Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA. Ito pong pang-4, Citizens Access and Disclosure of Expenditure for National Accountability. Wala kayo nito. Wala kayong accountability. Yung citizen, mayroon talagang access yan sa mga website.
Doon lang sa mga website. Kaya lang, yung mga ninakaw nyo, hindi nyo na nilalagay. Doon wala na kaming access kagaya ng PhilHealth na 60 billion. Ang sabi nila nung una, ginamit ito sa infrastructure. Inalmahan yan. Mali! Hindi yan pwedeng gawin ni Bongbong Marcos at ni Recto dahil ito'y naka-earmark para lang sa health. Sa health lang dapat gamitin yan. Noong nagka-bookingan na, yung 60 billion, dinala daw sa National Treasury. Tingnan nyo, nag-iiba sila ng statement. Ninakaw po ito, itong 60 billion. Kaya itong pang-apat na, wala ito, pambubudol lang po ito. Para kunyari, gusto niyang may accountability eh. Tinatanong nga ngayon yan ni Bongo, pinagpapaliwanag itong si Recto. Ipaliwanag mo saan dinala yung 60 billion. Tapos saan po kuha ng pambalik dyan sa 60 billion na yan. Kukuha na naman sa budget ng 2026. Pondo po ng bayan yun. Pera ng bayan. Yung kinurakot nila, wala na. Nasa bulsa na nila. Pinaghati-hatian na. Tapos tayo yung magbabayad. Diba? Ninakaw nila, tayo yung magbabayad. Dapat yan, binibitay. Ito namang anti-dynasty bill. Di ko alam bakit nila gustong ipasa ito. Sila mismo dynasty. Or baka gamitin ito sa Duterte lang. Yung iba pwede. Sa Duterte hindi pwede. Diba? May iniisip na kagaguhan yang si Bongbong Marcos dito sa anti-dynasty bill. Hindi pa natin alam sa ngayon. Malalaman natin yan. Independent People's Commission Act. Ito po yung ipapalit ata sa ICI. Panibagong pambubudol na naman na sarswela na investigasyon. Party List System Reform Act. Anong dapat nyong gawin sa party list? Baka maapektuhan dyan mga komunista. Hindi papayag yun. Diba? Pag kayo ang nagpaplano, wala nang tiwala ang taong bayan eh. Ang iniisip ng taong bayan, ano naman kagaguhan ng gagawin nito? Wala pong nakikitang matino na gagawin ninyo ang taong bayan. Lahat, puro kasamaan, kademonyuhan. Yan po ang nakikita, kaya wala nang trust, wala nang tiwala sa inyo ang taong bayan. Ayan nararapat. Mag-execute tayo ng mga corrupt. Ang laki naman ng ninakaw, $156 million. Ito po US dollars. Ilang billion yan sa peso. May picture pa rito. Ayan, picture ni BP Sara. Sabi, Madriaga Camp. Galing sa kampo ni Madriaga. May larawan at text na umano'y magpapatunay sa aligasyon versus BP Duterte. Doon nga sa sinasabi ni Saldico at ni Gutesa, mali-maletang pera na eh. Mali-maletang pera. Yun talagang bagman. Yung text madali lang pekein yan eh. Yung larawan, marami talagang nakapagpa-picture kay BP Sara. Yan lang yung ebidensya nyo. Yung kay Saldico, kay Gutesa, maletang pera at nandoon sa GAA. Nandoon sa GAA. Mula sa National Expenditure Program hanggang sa GAA, sa BICAM, hanggang sa mapasa yung batas na yan, yung bill na yan. Nandoon yung mga ebidensya, nakalista yung insertion ni Bongbong Marcos. Matibay na ebidensya. Tapos ito lang ebidensya yun, may larawan. Sarap murahin. Tapos may text daw. Walang maniniwala sa inyo. Sa ayaw nyo at sa gusto.
si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente sa 2028. Period.